Alam mo ba kung ano ang talagang nakakagalit sa akin? Nakikita ko ang mga lalaking higit sa 60 taong gulang na parang tapos na ang buhay sexual nila. Parang normal na lang natanggapin ang dysfunction, discomfort at frustration dahil lang sa edad. Ang lipunan parang okay lang lahat. Madalas hindi na binabanggit ng mga doktor yan sa konsultasyon. At ang pinakamasama karamihan sa mga lalaki ay tinatanggap na lang na ganito na talaga. Kasinungalingan yan. Malaking kasinungalingan na kailangang ibunyad ngayon at gagawin ko iyan sa mga susunod na minuto. Kung pagod ka na sa pagiging niloloko, kung gusto mo ng totoong katotohanan tungkol sa kung ano talagang sumisira sa kalusugang intimo mo pagkatapos ng 60. Nandito ka sa tamang lugar. Ako, si Drora Rose Padilla, doktor na espesyalista sa kalusugan ng lalaki ng mahigit 20 taon. At simple lang ang misyon ko rito, magbigay ng tapat at diretso na impormasyon. Walang paligoy-ligoy, walang pekeng pangako. At dahil matalino kang nag-click sa video na to, hihinia lang ako ng isang bagay bago tayo magsimula. Kung gusto mong patuloy na makatanggap ng totoong content na wala ng ibang may tapang na sabihin, pindutin mo na ang button ng subscribe ngayon at lagyan mo ng like. Bakit? Para siguradong makakarating sa iyo agad ang susunod na video bago pa sa iba at hindi mo palalampasin ang anumang mahalagang impormasyon na maaaring ganap na baguhin ang kalidad ng buhay mo. At isa pang nakakatuwa, mag-comment ka rito kung saang lungsod o bansa ka nanonood. Seryoso, sobrang nakaka-inspire na malaman na umaabot ang channel na to sa buong mundo at lalong nagiging dahilan iyan para ipagpatuloy ko ang pagdadala ng mga nakatagong katotohanan sa inyo. Ngayon, diretso na tayo sa punto. Pagkakamali numero 1 at sobrang karaniwan na nakakatakot na pagjakol na may sobrang higpit sa pagkakahawak. Paglampas na sa 60, natural na bumababa ng kaunti ang sensitivity ng titi dahil sa physiology. Ano ang ginagawa ng marami? Pinapahirapan palalo ang pagkakahawak sa pag-iisip na mas mararamdaman nila ang sarap. Ang problema, nagiging vicious cycle yan. Ang sobrang pressure ay sumisira sa maliliit na blood vessels. Lalong bumababa ang sensitivity sa paglipas ng panahon at pinakamasama na train ang katawan na kailangan na lang ng sobrang lakas na stimulation para mag-react. Resulta, kapag kasama na niya ang partner, asawa man na 3 taong gulang o bagong kadate, hindi na siya makaresponde ng normal. Na-train na ang utak na kailangan ang ganong higpit na imposibleng ibigay ng ordinaryong pakikipagtalik. May pasyente akong si Ramon, 63 taong gulang, may asawa, dumating sa klinik na halos mabaliw dahil hindi na niya matapos ang pagtatalik kasama ang misis. Nangusap kami ng bukas. Nalaman kong matagal na siyang gumagamit ng sobrang higpit sa pagjakol kaya nasira na ang natural na response ng katawan. Ilang buwan ng re-education ang kinailangan para maibalik yon. Pagkakamali numero 2. Sobrang dalas ng pagjakol nang hindi pinapayagan ang katawan na makabawi. Alam ko hindi nawawala ang libido pagkatapos ng 60. Minsan, mas mataas pa. Pero malaking pagkakaiba sa pagitan ng 26 at taong gulang sa recovery ng hormones at katawan. Sa bata, ilang oras lang na-recover na ang testosterone at iba pang hormones pagkatapos ng pag-ejaculate, pagkatapos ng 60, pwede pang aabutin ng mga araw. Kung araw-araw kang nagjijakol o lalong mas masahol, maraming beses sa isang araw, patuloy mong naubos ang hormonal reserves na walang sapat na oras para mag-replenish. Nadulot yan ng chronic fatigue, paradoxical drop sa libido, erection, problems at kahit sa mood at energy. Hindi ko sinasabing itigil mo ng tuluyan. Wag naman. Sinabi ko lang maging matalino at strategic. Respeto sa katawan mo. Kung napapansin mong pagkatapos mag-jackal, pagod ka ng ilang araw, bumaba ang quality ng ereksyon, bumaba ng husto ang gana, sobra ka na sa dalas. Ganun lang kasimple. Pagkakamali numero 3, paggamit ng lalong extreme na pornamdam ng excitement. Delikado to pero sobrang importante. Sa pagtanda, lalo na paglampas 60, napapansin ng marami na hindi na sapat ang dating materyales na nakaka-excite sa kanila. Alam yan ng porn industry kaya nag-o-offer sila ng lalong intense, lalong extreme, lalong shocking na content. Gumagana ang utak natin sa novelty at intensity pagdating sa dopamine.
Kaya nagsisimula ang lalaki na mag-consume ng lalong mabigat na material para lang makaramdam ng kahit ano. Ang malaking problema, completely desensitized na ang utak sa normal at healthy na stimuli. May pasyente akong si Eduardo, 67 taong gulang, matagal nang nanonood, ng extreme porn araw-araw. Nang makilala niya ulit ang isang tao at subukang makipagtalik sa totoong buhay, hindi na siya na-excite. Sobrang conditioned na ang utak niya sa artificial at intense na bagay, kaya parang walang kwenta ang realidad. Mahigit 1 taon ng abstinence mula sa porn at therapy ang kinailangan para kahit papaano maibalik yon. Brutal na katotohanan iyan na hindi sinasabi sa inyo. Pagkakamali numero 4, paggamit ng pagjakol bilang constant emotional escape. Stress, anxiety, loneliness, boredom, lahat yan parte ng buhay. Lalo na paglampas 6 na po na maraming pagbabago. Retirement, mga anak na umaalis sa bahay. Minsan, pagkawala ng partner, pagbabago sa katawan. Paminsan-minsan, pajakol bilang stress relief ay normal at healthy. Ang problema kapag naging iyon na lang ang tanging paraan ng pagharap sa emosyon, tuwing stressed na jaja, tuwing bored na jaol, tuwing malungkot na jaol, nagiging serious psychological dependence yan na nakakaapekto sa mature at healthy na pagharap sa damdamin. Dadab pa, pinapalakas nito ang loneliness at isolation dahil pinapalitan nito ang totoong human connection ng paulit-ulit na solo na behavior. Nakita ko to kay Rodrigo 6 na 10 taong gulang, biudo ng 3 taon. Ginamit niya ang pagjakol bilang tanging coping sa pagkawala at kalungkutan. Resulta, nagkalayo-layo sa mga kaibigan at pamilya, nasa cycle ng guilt at repetition na lalong sumisira sa mental health niya. Hindi ang pagjakol mismo ang problema, kundi ang paggamit nito bilang crutch na sumisira sa buhay niya. Pagkakamali numero 5 at siguro ang pinakadelikado pag-ignore sa warning signs ng katawan habang nagjajakol. Sakit, pagdurugo, sobrang hirap ng erection. Masakit na pag-ejaculate, pagbabago sa kulay o texture ng similya. Paglampas, 6 na po. Kahit alin sa mga iyan ay maaaring senyales ng seryosong health issue, enlarged prostate, infection, cardiovascular problems hanggang sa chronic injuries kung hindi gagamutin. Pero ano ang ginagawa ng karamihan? Ini-ignore tuloy pa rin sa parehong paraan. Minsan pa nga ang pinipilit pa, lalo, sobrang mapanganib, yan. Ang titi mismo ay indicator ng cardiovascular health. Kung mahina o wala ng erection, maaaring unang senyales, yan ang baradong arteries, ang diagnosed diabetes, ang controlled high blood pressure. Pero sa halip na magpakonsulta sa doktor, marami pang nagpapatuloy sa pagjakol kahit anong paraan. Pinapakinggan hindi ang sigaw ng katawan. May kilala akong si Antonio, 4 taong gulang. Inignore ang erection difficulties ng mga buwan. Nang magpakonsulta na siya, nalaman niyang 3 coronary arteries na seryosong barado. Ang erection problem pala ay early warning ng malaking heart issue na halos ikamatay niya. Kaya bod natin ng mabilis dahil seryoso to. Una, mag-ingat sa sobrang pressure na sumisira at nagpapababa ng sensitivity. Pangalawa, igalang ang recovery time ng katawan mo na hindi na 20 anyos. Pangatlo, iwasan ang lalong extreme na porn na nagde-desensibilize sa'yo sa totoong buhay. Pang-apat, huwag gawing tanging emotional tool ang pagjakol. Pang-5, huwag kailanman baliwalain ang mga senyales ng katawan na maaaring magpahiwatig ng malalang sakit. Ang katotohanang ayaw sabihin ng marami, ang sexualidad pagkatapos ng 6 na po ay maaaring sobrang satisfying, malalim at masarap pa rin. Pero kailangan ng adjustments, katalinuhan, self-care at katapatan. Hindi tungkol sa pagtigil sa pagjakol, kundi sa paggawa nito ng conscious at healthy. At kung makarating ka hanggang dito, congratulations sa tapang mong maghanap ng totoong impormasyon. Ngayon, lagyan mo na ng like kung nabukas ito ng mata mo sa mahalagang bagay. Mag-subscribe ka dahil may darating pang marami next week at mag-comment ka rito kung saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung may taga Manila, Cebu, Davao o kahit saang sulok ng mundo ang nanonood. Malaking bagay yan sa akin at nag-motivate sa akin na ipaglaban ang katotohanan laban sa disinformasyon. Alagaan mo ang kalusugan mo ng may katalinuhan, respeto at kaalaman. Hanggang sa susunod na